Meron pong isang mainit at kontrobersyal na iso ngayon na gumugulo sa mundo ni Cardano. Ayon po sa mismong founder na si Ginoong Charles Hoskinson, audit time na raw. Kasama na sa isyong ito ang umano'y pagkawala ng halos $600 million na halaga ni ADA. Oo, tama po ang narinig ninyo. 33 billion pesos po yan kung i-convert natin yan sa ating pera. Pero ano nga ba ang totoong nangyari? Sino ang sangkot? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni ADA? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ren, ang ating nakikita rito ay si Ginoong Charles Hoskinson. Siya po mismo ang founder ni Cardano. Yan, ang source ng ating balita rito ay The Crypto Basic. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang pinagmulan ng kontrobersiya kay ADA. Lumutang ang balitang ito matapos po na mag-trending ang akusasyon na may nawawala raw na 318 million ADA na tinatayang may halagang $600 million. Ang akusasyon ay may kinalaman po sa diversion o paglilihis umano ng pondo. At syempre, ang Cardano founder mismo na si Ginoong Charles Hoskinson ang naging sentro ng issue. Agad naman siyang sumagot. Ayon sa kanya, panahon na para magkaroon ng audit. Ibig sabihin, masusing pagsusuri ng mga record at transaction para tuldukan ang mga akusasyon at malinawan ang lahat. Ngayon ay sino po ang magsasagawa ng audit? Hindi po basta-bastang kumpanya ang kinuha ni Ginoong Hoskinson para magsagawa ng audit. Pinili nila ang mga kilalang international firms katulad po ng McDermott Will and Emery para sa legal side at si BDO International naman para sa accounting at saka auditing. Kumbaga sa Pilipinas, sila ang mga SGV o punong bayan and araulo ng crypto world. Bukod pa rito, kasama rin sa proseso ang isang crypto analytics firm para magbigay po ng independent report at i-analyze ang lahat ng datos. Ang layunin nito ay maipakita na bukas at malinaw ang lahat ng transaction ng Input-Output Global or IOG, ang kumpanyang nag-develop po kay Cardano. Ngayon is ano po ang ugat ng issue tungkol sa ADA tokens? Ang problema ay nagsimula pa raw noong taong 2017 nung magkaroon ng ICO or Initial Coin Offering itong si Cardano. Maraming ADA tokens ang naiwan o hindi po na-claim ng mga participants, lalo na sa Japan kung saan maraming early investors ang kasali. Sa katunayan, sinubukan po ng IOG na hanapin ang mga ito sa loob ng 7 taon, kasama na ang pagkatok sa bahay-bahay ng mga tao. Pero kahit sa lahat ng effort na yan, may mga hindi pa rin natagpuang claimants. Kaya nung nangyari ang Shelley hard fork noong taong 2020, isang major upgrade para gawing mas decentralized si Cardano, ay naging unspendable o hindi na magamit ang mga ADA na yon. Para hindi maapektuhan ang development ni Cardano, minove raw ng IOG ang mga unclaimed ADA sa ibang wallet para mapanatili ang network upgrade. Pero dito po nagsimulang kumulo ang mga tanong. Nasaan ang pondo? Kanino napunta? At legal ba ang ginawang hakbang? Ngayon is ano po ang reaksyon ng mga bigating Cardano supporters? Ang commercial arm ni Cardano na si Umurgo ay naglabas po ng mahabang paliwanag sa kanilang official X account. Ayon sa kanila, tama at maayos ang ginawa ng IOG. Sabi nila na halos lahat naman ng vouchers ay na-claim na at may malinaw na record ng efforts para hanapin ang mga hindi pa nakaka-claim. Pinagtibay po nila ang paninindigan na ginawa ito para po sa ikabubuti ni ADA at ng buong ecosystem. Ika nga nila, hindi ito pagnanakaw kundi technical necessity para tuloy-tuloy po ang progreso ng kanilang blockchain. Yan, alamin naman po natin kung ano ang sinabi ni Ginoong Charles Hoskinson tungkol sa issue na ito. Dahil personal na ang mga atake sa kanya, sinabi ni Ginoong Hoskinson na magbabawas siya ng presence sa social media.
ibibigay na niya ang kanyang X account sa kanyang team at babaguhin ang format ng kanyang AMA at saka podcast. Pero hindi raw siya tuluyang mawawala. Makikita pa rin siya sa mga events at patuloy na makikipag-ugnayan sa community. Para kay Ginoong Hoskinson, ang audit na ito ay bahagi ng kanyang healing process. Gusto niyang matapos ang gulo at maibalik ang tiwala ng ADA community. Ngayon is kailan naman po lalabas ang resulta ng audit? Ayon po sa Chief Legal Officer ng IOG na si Ginoong Joel Telpner, magsisimula agad ang proseso ng audit. Pero sa ngayon, wala pa raw tiyak na petsa kung kailan matatapos o lalabas ang report. Ito ang isa sa mga kinaiinisan ng ADA community. Gusto ng mga tao ng timeline. Gusto nilang malaman kung hanggang kailan sila maghihintay para makita ang katotohanan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni ADA. Bilang mga Pinoy na interesado rito kay ADA, importante para sa atin ang transparency at tiwala sa mga project na pinapasukan natin. Kapag may ganitong mga kontrobersiya, nadadamay ang presyo ni ADA at ang kumpiyansa ng mga investors. Kapag nagkaroon po kasi ng fear o takot, posibleng bumagsak ang presyo. Kaya kung meron ka pong ADA holdings ngayon, maaring maramdaman mo ang volatility o bigla ang pagbabago ng presyo sa mga susunod na linggo. Kung ikaw ay isang long-term holder, hindi ito ang tamang panahon para magpanik. Hintayin natin ang resulta ng audit. Pero kung short-term trader ka naman, dapat doble ingat po sa pagpasok ng position dahil maraming galaw sa market ang nakabase sa emosyon at saka chismis. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay malaking bagay na si Ginoong Charles Hoskinson mismo ang nag-volunteer para sa audit. Ipinapakita lang nito na gusto niyang maging transparent at saka accountable. Pero dapat rin nating bantayan ang resulta. Kasi kung sakaling totoo ang akusasyon, malaking dagok ito sa reputasyon ni ADA. Pero kung mapatunayan namang malinis ang lahat, mas lalong titibay ang tiwala ng mga investors sa project. Ang malaga ay dapat laging may check and balance sa mga malalaking project. Hindi po sapat na kilala lamang ang founder o popular ang coin. Ang tiwala ay hindi po basta ibinibigay. Ito po ay pinapatunayan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.